Hello? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and shall renew the face of the earth. O God, by the light of the Holy Spirit, you instruct the hearts of thy faithful. Grant that by the same Spirit we may truly wise and ever rejoice in his consolation. Through Christ our Lord. Amen. Mary, seat of wisdom, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saints Peter and Paul and all the angels and saints, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mga kabagting, maayong buntag kaninong tanan. Samtang magkapi-kapi kita, maghisgot punta sa atong mga hisgutanan. Sa makausa pa, si Patrick Greg Mendez magkiguban kaninyo dinhi lamang sa atong Facebook page Bagtingan sa Kamatuoran 101. So, kumusta mga kaigsunan? Nakapangapila ba kamo? Kaya inindot sa ning mga pitag, buntag, painit sa atong kuto-kuto ba? Indot sa nga atong paghisgutan ron, maghisguta sa topic nga sa puni sa timailhan sa makasiguro tas kamatuoran. Perpetuation of the hierarchy. Sa maibot pasabot nini ang pagpadayon sa pagdumala sa simbahan o sa katawhan nga gitukod ni Kristo. Ug mao ni ang mo measure kung ang imong tinuhan, ang imong simbahan nga gipasakupan mao bagyod ang kang Kristo. So once again, maayong buntag sa tanan. Nindot kayo itong kabuntagon, no? Siga kayong adlaw. There is sa parokya ni San Jose sa Lunoy, Hagna. Tingali nabati na ron sa mga lain-lain dapit ang kainit. Kaya medyo taon-taon na sad nga walay ulan, no? Ganit dire marag wala. Kadali ratong nag-uwan dire, karon marag taon na sad nga wala. So ang atong issue karon sa global warming tungod sa kuan nato sa kinaayahan ang makaingon nato nga ang abuso sa kinaayahan murag ni igo na nato ron ang mga kaigsuonan. Mo na nga unta lamdagan ta mga nikamutas proteksyon sa atong kinaayahan, labi na ang pagtanom sa mga kahoy. Sa nagagi na akong mga parokya, nagdasig ko nila nga matag pamilya makatanom gyud og kahoy niya.
Dili lang fruit trees kundi ang kahoy nga mas naghatag yun na tuog kabugnaw ng mga baliti, dakit sa pailaing term ana or mga akasya kanang mga dagko nga mga kahoy nga takusad nga kabugnaw ang ilang mahatag sa atong kinaiyahan. Okay? So ari kita sa tema nato maigsoon na karon kay namatay man ang atong Santo Papa, magisgot ta sa may tungod sa continuation or perpetuation of the office of the Pope or the office of the bishops. Ang mismo nga mga apostoles. Doon ay mga tinuhan karon nagtuo nga lisod na pangitaw ng kamatuoran kay nangamatay na ang mga apostoles. Mo na uban miingon sila nga ang kamatuoran nga nabilin kana lang naas Biblia. Mao sa nay gituohan sa uban. Nga ang sinulat mao na lang nagpabilin. Na wala nay lain. So ang problema ani nga pagtulunan maigsoon o pagtuo kay naa ang pulong sa Dios na ang Biblia. Pero kinsa man ang mohubad niini, kinsa man ang gitawag nato credible, authoritative interpreter kung pasagdan lang ang libro. Mo na nga sa ubang tinuhan karon ilang gi patuo nga inigbasa nato sa Biblia, tudloan na lang dayon ta sa Espiritu Santo. Okay? Murag wa gyud nila itudlo ang tibuok nga kamatuoran, no? Kay si Kristo nagtukod ugo sa kasimbahan nga matud pa bisan ang gangaan sa kamatayon dili makabuntog niini. Unya ang iya mismong saad sa San Mateo 28:20, I will be with you till the end of time. Mukuyog siya. Iyang kisay may ginag-you ang iyang 11 ka apostoles na itong higayuna. I will be with you till the end of time. So una, gipakita din nga the church will exist till the end of time. O mointag church, dili raman kini katawhan lang nga unsa, kundi adunay mga leaders. The Catholic Church call it hierarchy. The office, no? Ang opisina walay kamatayon nga gihatag ni Kristo. Kung mamatay ang nagdumala niya na adunay mo puli. So mo na ipamaagis Ginoo kay. Unsa may ubanhan niya kung wala na diha ang mga leaders, wala na diha ang mga tao. Grabe ka panatiko sa Biblia ning uban nga murag ang Biblia naman hinuon mo ay kamatuoran ra. Una, nawala na ang organisasyon sama sa mga apostoles. Mo na nga giklaro sa atong Ginoo, ako maguban kaninyo. Kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Na kining maong mga apostoles sa giingnan niya, panglakaw mo sa tibuok kalibutan. So kung mosabot ta, mamalandong ta, mao kini ang pagsabot sa simbahan nga. Ang misyon sa 12 ka apostoles tipang kalahatan pang tibuok kalibutan. Sa buong sanlibutan. Kunya, sa katinud-an na, hindi magyo sila abot sa tibuok kalibutan. Unya, sa tanang panahon, hangtod sa katapusan sa kalibutan, sa mga apostoles, dili magyo ni maabot sa ang ilang kinabuhi sa tibuok kalibutan. Therefore, it presupposes successors. Dunay mosunod. Kaya ang simbahan magmakanunayon siya. Tungod sa presensya ni Kristo nga pagkaubanan. Nan karon ang mga apostoles o si Pedro nga gipili nga nagdumala labaw sa ubang mga apostoles. Dunay mga sumusunod. Mao nga kinahanglan mosusita o kasaysayan. Ang uban mususi lang sa Biblia. Unya personal nga paghubad.
Mao nga luoy kining mga tawhana. No? Moingon na nga Biblia na lay tuuhan na. Grabe na sad. Nga ang Biblia, the Bible presupposes an institution to declare, to select, to canonize. Nga kini maoy pulong sa Ginoo. Ano, naunsa man nganong napurma man ning Biblia? Nganong napurma man ang Old and New Testament? Nganong nahukman man ang 27 books sa New Testament? Nga mauni ang gitawag na to Word of God. Tungod kay dunay hierarkiya nga wa mabugto nagsunod-sunod gikan sa mga apostoles ug hantod sa ilang sumusunod. Biblikal kana mga igsuon. Nga ang mga apostoles sila San Pablo ug uban pa aduna gyoy ilang gitudlo nga sumusunod. Saan na pananglit ni San Pablo? Okay? Sa 2 Timoteo 4. Okay. 2. Si Timoteo pinili nga obispo na sumusunod sa mga apostoles. Okay. Matud pa ni San Pablo nga tukang Timoteo. 2 Timoteo 4:2 ngadto sa 5 siguro nino. Proclaim the message. Be persistent whether the time is favorable or unfavorable. Convince, rebuke, and encourage with the utmost patience in teaching. Okay? For the time is coming when people will not put up with sound doctrine, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own desires. Mao ni gibantayan, no? Di siguro ni San Pablo nga ates Bisaya aron di ta mag-translate no. Okay. Naman say kini na lang kining sa Bisaya gyud. Ang gisulti ni sa Ginoo pinaagi ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Pinili man ni si Timoteo. Pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayon. Daniha, badlunga, dasigag, tudluy, uban sa pagpailob ang mga tao. Moabot ang panahon nga ang mga tao, dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Mao ning giklaro ni San Pablo nga, si Timoteo, di gud apostoles, pero ganong makatudlo man siya. So that is the succession on the power of teaching. Ilagay sa umabot kay panahon, doon na mga taong dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila hinuong gusto, mauna lang ang ilang sundon. Ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Daghan kayong mga magtutudlo karon. Daghan kayong mga pastor. How come na pastor sila? Isa may naghimo nilang pastor. Try to search. Diba? Nahimo silang magwali. Kay ila rang kaugalingon. Okay? Dili na sila mamati sa kamatuoran, kundili sa mga tumo-tumo nga mga sugilanon. Tumo-tumo nga sugilanon. Tanawa ko ni, kini sugilanon sa katukuran sa ubang tinuohan. Mo'y Mormons. Si Joseph Smith, nagdamgo. Nagampo, gipakita sa Ginoo. Klaro kayo ng tumo-tumo. Felix Manalo, may sul sa kwarto, 3 days, 3 nights. Na paghuman, nagwali. Una, I don't know, si Ellen White, sa Seventh Adventist, kung sa kapoy mga tumo-tumo, nganong nahimo man siyang magtutudlo. Tumo-tumo yun na, kay nganong nakalit man silang pagwali, nakalit man silang nahimong haligi sa ilang tinuuhan. O, ipaangkon na ba sa itong Ginoo? Apan kinahanglan nga pugong ka kanunay sa imong kaugalingon. Antusa ang mga kasakitan. Buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa mayong balita. Ug tumana ang imong bulhaton ingon nga sulugoon sa Dios. So si Timoteo sumusunod ay sa mga apostoles. So this we call the succession on teaching. Magpadayon gyud nga dunay magtutudlo. Unya kining magtutudlo dili lang kay sila ray nagbuot.
No. No. Dili kay sila ray magbuot. So office of teaching. Kunya si Tito, no? Si Tito usa ni sa kuan si Ginoo. Obispo sad ni, no? Obispo ni siya. So sa pagka magtutudlo, kinahanglan ma-perpetuate kining mga magtutudlo. Unya, kining magtutudlo, magwawali sa Roma 10:15, dili makawali o dili pinadala. So muna'y tanaw na to pinadala. Dili pinadala sa iyang kaugalingon lamang. No? Matud pa ni San Pablo, Tito 2:1. Apan ikaw kinahanglan magtudlo sa hustong pagtulunan. Tudloi ang mga laking hamtom nga magkalma. Ang punto ani is the office of teaching. Magpadayon yun, kay doon naman siya gitudlo nga mahimong magwawali. Klaruhon na to, kay daghan karong mga magwawali maigsuon. Nga kung tanawin, kisa may nakapahimo nilang magwawali. Ilar ang gusto. Yes, makasangyaw man taas na kaugalingon, pero kining pagka magwawali, pilion sa Ginoo. Okay. Unya, mao na gitawag og teaching power nga gibilin sa Ginoo sa simbahan nga magpadayon gyud na sa walay bugto, meaning dunay connection gikan sa mga apostoles. Tanawa nga to may sumingon, duna kun sila spiritual connection. Unsa kining spiritual connection? Wireless connection. Wi-Fi kini, Wi-Fi. Pero bisan na kanang Wi-Fi di na nimo mahatag nga analogy para sa ubang tinuhan para na sila connection kay ang Wi-Fi nimo mo hug man ka dito kwarta, no? Connection na medyo hinay man. Sa lang siguro. Okay? So, muduol gihapon ka sa source, dili tinuod nga unsaon pagka-sure nimo sa imong spiritual connection. No, nigiwali sa atong igsoon, tumaigsoong isday. Doon na sila spiritual connection. What about the others? Mauro maghihapon. Si Eli Soriano, spiritual connection lang gihapon. Pero nga naman yung connection ng lahi-lahi mag-signal. Maunay dakong pangutana. So, perpetual yun. Walay time nga mabugto. Unya mo patuota nga connected ta. So, ikaduha nga connection para perpetuated kana magpadayon gyud ay ang hierarkiya. Mao kining gitawag nato og pastoral power, pastoral office. Ang pagdumala. Pagtudlo, pagdumala. So, sa 1 Timoteo kapitulo 5, makita gyud nato kini si Timoteo sa manis tawag si Ginoo niya pinili nis mga apostoles. Sugod tas kanang 19 mga igsoon. Matud pa diri ayaw tagda ang bisan unsang sumbong batok sa usa ka pangulo sa simbahan. Gawas kun mamatud-an kini sa duha o tulo ka saksi. Badlunga sa tubangan sa kadaghanan kadtong nagpadayon sa pagpakasala aron mahadlok ang uban. Sa tubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus ug sa balaang mga anghel, giawhag ko ikaw sa pagtuman niining maong mga pahimangno sa walay pagpabor-pabor kang bisan kinsa diha sa tanan mong buhaton. So ang pagdumala, the pastoral office or pastoral power, naagyo ni magpadayon sa simbahan. Kaya kung wala na tayong mga leader nga mo dumala, saan naman na ito pagpadayon? Pero the question sa ubang tinuuhan nga, nawagtang sila, wa sila sumpay ni Kristo, pero sa pagkapurma nila, kumpleto na sila. Naana po sila hierarchy. Hierarchy nga, dili kasumpay, dili gikan, no? Sa Ginoo. Unya, si Tito gihapon, no? Kay obispo ba yan ni Tito? No? Kay pinili man sa Ginoo. Kay matud pa sa Tito 2:15. Makita sa nimo diri ang itawag na to pastoral office.
ni Tito isip usa ka obispo. Okay? Sa Titus chapter 2 verse 15. Itudlo kining mga butanga, gawas na magtutudlo siya. O gamita ang tanan mong autoridad sa pagdasig o pagbadlong kanila. Ayaw itugot nga tamayon ka ni bisan kinsa. Autoridad, the authority to lead. O kining maong otoritiha mga igsoon, gikan panis mga apostoles. Dili mahimo nga ang simbahan mawad-an og otoridad. Unya, ikatulo, kining gitawag nato priestly office or sacerdotal power. Ipadayag hapon ni. Mao ni hinungdan nga magayong nga mo padayon gyud. Kay kinahanglan man nga doon naghapoy pare. No? Ang pare, ang trabaho sa pare. Ang parianon nga pagdumala. So matod pa sa 1 Timoteo 5 versikulo 22. Ingon niini ang gisulti ni San Pablo. Ayaw ipandong, no? Pagdali-dali ang imong mga kamot kang bisan kinsa alang sa buluhaton sa Ginoo. Okay? Ayaw ipandong ordination. No? So, kay doon na manggudi ay, doon na priestly, doon na pagkapari. Pinaagi sa pagpandong, laying on of hands. That is the ordination. Mao nga naagyuday ipadayo na. Pero gipahibang noan ni San Pablo si Timoteo ayaw idali-dali pagpandong. Ayaw pagdali-dali ordain diha. Klaruha sa nang tao. Ug ini si Tito sa kaobispo. Mao ning gisulti ni San Pablo sa Tito 1:5. Okay. Gibilin ko ikaw sa Kreta aron imong atimanon ang mga butang nga wala pa mahuman ug aron magtudlo kag mga pangulo sa simbahan sa matag lungsod sumala sa kong gisugo kanimo. Sumaw ni ang history di ay sa simbahan mga igsuon. No? Ang mga pangulo sama ni Titus o Tito nga usa ka obispo magtudlo po siya mga pangulo. O si Timoteo, 1 Timoteo 5:22, usa ka obispo sad, ingnan ayaw idali-dali pagpandong. Kaya doon na sila ipandungan, doon na sila kanang himuon gyud nga sumusunod sa mga buluhaton. Mao na nga moingon ta. The hierarchy of the church, the leadership of the church, the mission of the church nga makita no. Dili kay kuan, mangingon ta nga wala na mo lead. Nahanaw kuno matud pa sa ubang tinuhan, ilang tangtangon, ilang wagtangon ang simbahan sa Ginoo, aron doon na sila luna. Mao ni mga tactics. So, ang simbahan gituko ni Kristo ni apostatized. Kana usa ka binuang, murag nakamino sa Ginoo, nga magtukod ang Ginoo usa ka grupo, usa ka katawhan unya mawagtang ang iyang mga leader na mupuli na ning mga laing relihiyon karon. Mao na dako kayong pagtamparos nila sa Ginoo. So ang gitukod sumala sa gipadayag karon nato sa balaang kasulatan, ang mga apostoles doon na sila gitudlo nga mga sumusunod nila. To be sure nga kung mga matay sila na ay mupuli. Dili gyud mahimo nga ang mupuli kining mga laing tinuohan karon kay bago man silang nisulpot. Una kita para ba ingnon nga sulpot na. Okay, the leadership, the priestly office, and the office to teach. Tulo na, no? Ang tulo ka buluhaton sa Ginoo. Oras tanan iyang gihatag sa mga apostoles. Una mga apostoles nakadawat na nining tulo ka buluhaton sa pagtudlo, sa pagdumala o pagbalaan through priestly office. Tulo ka misyon ni Kristo ha. Iyan ang gibilin. Unya, masugot na si Kristo nga mahanaw na mapuli ng mga kaysa mag-ignala. Sorry sa marag pitol-putol ni slow ang atong connection. Granting mga igsuon nga
Dili ang Katoliko mo ay nakasumpay kining hierarchy. Kinsa man ni ining daghang tinuohan. Moingon sila ang spiritual connection, kinsa man po sa dunay spiritual connection. Mao na nga usara gyud mangita gyud ka og pundok nga ang iyang grupo dunay tinuod nga continuity or perpetuity. Continuation yun. And sad to say nga, dili gyud ang mga protestante. Kaya ang amahan sa protestante, si Martin Luther, anak siya sa simbahang Katoliko. Umibiya, misiak siya. So mo na mga igsoon, nga dinhi mapalpak ang ubang tinuuhan tungod kay nagsugod sila sa usa ka panahon nga dili panahon ni Kristo. Unya, kung pangitaan nato sila connection, wala sila ikapakita nga connection. Moingon sila, biblical connection. Sa ilang pagtutuo sa Biblia, nga kuno sila'y sakto nga sakto ang ilang interpretasyon. Pero asa man silang otoridad nga ang magtutudlo kadto man gitudlo sa Ginoo. Mao bitaw nga giklaro gyud na San Pedro o San Pablo nga ang iyang mga sumusunod sama ni Timoteo ni Tito giklaro gyud niya nga mao na tudlo mo. Natural unya si Timoteo nga usa ka obispo giingnan sad nga ayaw idali-dali pag pandong, ayaw idali ordain sa sumusunod. So kay kining giordinahan nga mga pari obispo, mao na ni sumusunod. So makita nimo ang hierarchy sa simbahan. No, for example sa atong Santo Papa, karon mag-upang gilubong ang atong kanhi Santo Papa Pope Francis. Ug nagtapok na sad ang mga kardinales. Nag-conclave sila, nag-ampo, nag-retreat sila. Malandong niya mag-elect sila. Malandong sila kinsay ilang piliyo. No? Pareha na nahitabo ni Juan di Matias na buhat sa buhat no nga uno nga nagpili sila, nagripa kisay mapili sa ilang bupuli ni Judas sa pagkaobispo. Karon mausad ni ang hanay sa simbahan mas plastar na karon. Kay sa College of Cardinals sila magpili kinsa nila. So makaingon kita maigsoon nga ang kamatuoran nga si Kristo nagbilin gyud sa simbahan diin dili gyud tinuod gyud nga dili ba hanaw sukad pas pagsugod niya. Mao ra ni pinakasaktong matawag nato pagpangita sa tinuod nga pundok ni Kristo. Moingon ba sila nga di man kinahanglan ang pundok ni Kristo dili na kinahanglan ang tinuohan. Wrong man na. Dili kinahanglan ang relihiyon tinuohan na naghimo sila og tinuohan. Mao na naka binali sa ilang pangatarungan. Wala ko na relihiyon makaluwas. Kung naghimo mo sila religious denomination. Naghimo mo sila ilang kaugalingon. Mo na nga kining kamatuoran sa perpetuation of the hierarchy or the succession sa leadership sa misyon mao ginikitoko ni Kristo. Wala si Kristo magtugod ugo sa kasimbahan nga mahanaw unya pangitaon ni Ellen White. Di ba? So mo ni sa ato maigsuon makasabot ta. So mga igsuon kong mga Katoliko paningkamot sad mo mutabang tagpaambit niini. Uban sa pagampo ug paghigugma. Ug kamong mga laig tinuhan, mga dili Katoliko, be serious in searching. Kay og ang Katoliko dili mao kinsa man pod niining 40,000 ka pin or 50,000 ka mga pundo karon. Ulos nagbasag Biblia. Pero unsa may nakapasayop nila? Kay matag magbabasa, matag Pastor Sierra ang nag-interpret. So, mo na nga, may pa'y magkapita maigsuon kay makainit pa ang atong tiyan. So shout out sa atong mga nagtanaw. JC Canias, good morning Father. Greg, nindot ang background sa imong live, Father. Nindot ang beauty sa kalibutan. No? O na, bukid na bukid. Live yun na siya. No? Maglihok yung dahon sa saging.
gihatag sino Dios kanato sama kanindot sa ato ang kinabuhi nga mapasalamaton sa Ginoo na napita. Okay? From Bertnor Nikamla. Layo ba di makita na Katolikong gugma. Good morning. Gingging ngano nga nahimo man sa ilaha si Ellen White nga propeta Father. Kinsa man naghimo nin mao nay dakong problema. Na mao tong nag-dialogue ning Brad Julito Daig. Sa magyud na si kuan propeta ba na? Infallible ba ang yang teaching? Matud pa ni Brad Julito Daig sa SDA nga dili infallible. Kung dili infallible sa to pa pwede siyang masayop, pwedeng dawaton, pwede dili. Mao nay nakalisod. Pero ang dakong pangutana, how come nga si Ellen White nahimong official teacher nila? Yanong gi-consider man nga inspired ang iyang sinulat. Nibilib lang sila tungod kay daghan kunog sinulat. Kadaghang mga tao daghan pong sinulat, no? Pero ug mointa nga mobilib na ta kay daghang sinulat, si Kristo magay magsulat. Katong ubang mga apostoles wa may nasulat ang mga apostoles, minus dayto sila. So mo na nga di gihapon. Kumo ba lang kay daghan siya sinulat na di ba to taas og grado, kuyaw na ayaw pag-ingana kay dili na may para sa Ginoo ang uban walay sulat-sulat. Pero kuyaw sila. Dinigot Katoliko ang pabor ni Lord dahil ang magulang ni mo na Ati Marlene, no? Ma'am Santa Molihon, no? Good morning, Father Greg. Watching from Santissima Trinidad Chapel, San Roque. God bless. Bot ko nilo, mayong buntag pads sa Alicia, no? To my son. Kumanag pangapi padre. Okay. Watching from Hong Kong. Sa pahingalan, ani? Hindi ko kabasa. Okay. Let's pray each other lang yun, no? Ikaw, anak sa Ginoo. Good morning. So, good morning sa tanan. So, mo na maigsoon nga usa niya sa dako nga problema sa mga non-Catholics. Ang kining gitawag og kanang unbroken hierarchy. Ang succession sa hierarchy. Ano nga, o kini perpetual yun, di yun mahanaw. Kaya si Kristo ko nag-uban. No? So kung ang usa ka simbahan, usa ka pundok, muhunong lang sa usa ka founder, unya, wala na bitaw. Na dito pag yun sa Amerika, maglibog na yun ni ana. Ngagikan man sa Jerusalem, walay bugto. Okay. Unya, usa sa isyosad nga Winston Ray Yunzal watching from Imos Cavite. Imos City, Cavite. Tagalog ba ka, Winston, no? So sa ating mga taga-subaybay, sana mag-Tagalog na tanong, mag-Tagalog kay doon na siya nag-request, no? Na sana po Tagalog, English ang ating broadcast dito kasi may iba ding mga nag-loading man. So, siguro ta magpa. Okay? So, Winston from Imos City, Cavite. So, magandang umaga sa lahat. So, mga kapatid, just a short review, no? Na ang ating Panginoon ay nagtatag ng isang iglesia, isang grupo na tinatawag na simbahan, church, na it will continue till the end of time. Mananatili ito sa sanlibutan. From its foundation during the time of Christ till the end. So, hindi maaring mabura sa kasaysayan yung itinatag ng ating Panginoon at saka somewhere or sometime ay sumulpot kagaya ng ibang mga relihiyon ngayon, mga churches. Sumulpot sa Amerika, sa iba-ibang dako sa mundo, no?
Hindi maaari yan. Kasi yung tatag ni Kristo, sinabihan niya, I will be with you till the end of time. So, kasi may mga successor sila. Okay. Patcholo or Yuki Habines, mayong buntag Brad. Good morning, Father Greg. Ang mga sulpot, Father, mo qualify na sila sa Matthew City 21. Yes. So kasi sa Matthew City 21, daghang magtawag ka na ako, Ginoo, apan dili malangit. So nagwali sila, pero wala sila magtuman sa kabubuton sama. So they're not following the will of the Father. So also my will of the Father, Colossians chapter 3, verse 15. It's the will of God that we will be united in one body, the church. Why are they making their own churches? There is only one fold and one shepherd, John 10:16. Bakit marami ng mga folds dyan? No? Sa mga iba-ibang denominasyon. Lahat ay sumulpot sa isang panahon na hindi sa panahon ni Kristo. So, yan talaga ang delikado kung nandoon ka umanib sa mga iglesyang ito ng gawang-gawa lang ng tao. So, brothers and sisters, if you are not a Catholic, be serious to know your origin. Sana palagi kayong mag-research. Huwag yung mga biases. If you are biased of the Catholic Church, erase the Catholic Church in your mind and then search what this church mentioned in the Bible. Yung tatag ng ating Panginoon that even the gates of hell shall not prevail against it. Meaning, may isang simbahan ng nanggaling sa Panginoon na it must be existing until now. At sinabi ng ating Panginoon, ako mag-uban kaninyo. I will be with you till the end of time. Kasi si Kristo yung ulo ng iglesia. No? Christ is the head of the body, the church. Colossians 1:18. No? So pag si Kristo yung ulo, hindi mawawala yun. Hindi ma-apostatize ang simbahang tatag niya. Kasi yung iba, yung like the saba niya itong mga iro dire mga igsoon sa neto problema. Sabi ng mga saksing Hiyuba, Mormons, Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, at iba pa, na apostatize daw ang simbahang tatag ng ating Panginoon. Kawawa ng ating Panginoon pag yung simbahang tatag niya ay na-apostatize, meaning it turns to be heretical. Sino ba yung ano na ba yun ang totoong iglesia ngayon? Hindi maaaring sila kasi marami sila. So sana natutunan natin mga kapatid that the church will continue perpetually until the end of time. Kasi this is the promise of the Lord that His church should be indefectible because He is always present. I will be with you till the end of time. So, that is just for now sa ating Q&A with Dax in Coffee. At your service, Father Greg Mendez. Please follow and share comments. You can ask questions. May mga iba ring mga kapatid natin sa ibang pananampalataya. We can dialogue with them with love and respect. Okay? That's all for this morning. At your service, Father Greg, once again will say, may God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.